Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, nako, BBM, pinagtawanan, nakakahiya sa buong mundo, nako. Confirm na, ano kaya itong confirm na mga karibin natin? Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kababayan. So mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kababayan, naglalambing po tayo, bago po natin simulan to. Pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. No? At ito nga mga kababayan, ang pinakabagong survey ng House of Representatives. Nako, magugulat kayo, tiwala ng publiko sa Kamara. Ayon po sa Pulse Asia, ay unti-unting nanunumbalik mga kababayan. Bakit kaya? Ano bang balita ngayon sa House of Representatives? No? Kasi mga kababayan, nung panahon po na ini-impeach po nila si VP Sara, bagsak na bagsak po ang kanilang trust rating. No? Ngayon bigla-bigla pong tumataas po ang kanilang trust rating mga kababayan. Ang tiwala po ng publiko sa Kamara ay unti-unti nang nanunumbalik. Bakit kaya? Isa lang naman po ang nangyayari ngayon, no? Ang mangyayari sa February, hindi na lang po si VP Sara ang i-impeach, kundi pati si President Bongbong Marcos Jr. ay i-impeach din mga kababayan. Kaya mapapaisip tayo, ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit nagtitiwala na naman ang taong bayan sa House of Representatives? Kung ikaw po ang tatanungin mga kababayan, kayo pong nanonood, magtitiwala ka ba ulit sa House of Representatives kung mai-impeach nila si President Bongbong Marcos Jr.? Syempre, di ba mga kababayan, malaking pagbabago yun sa House of Representatives, At malaki rin ang pagbabago sa leadership, ng House of Representatives kung mai-impeach nila si President Bongbong Marcos Jr. instead kay Vice President Sara Duterte. Nako, ngayon pa lang, kung totoo mang talagang tumataas na ang ating pagtitiwala sa House of Representatives, okay, ay at ang dahilan nito ay ang impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., ngayon pa lang ay gusto ko na kayong palakpakan. Anyway, eto mga kababayan ang video kung saan eto sabi kasi dito niya, sabi si eto, pakita nga natin to, sabi po dito ni Congressman Kiko Barsaga sa kanyang post. Eto, sabi niya, dapat talaga hindi na pinapayagang magsalita abroad si President Marcos. Pinagtatawanan na nila ang Pilipinas. Aray ko po, bakit ba? Ano bang pinagsasabi ni President Bongbong Marcos kung bakit pinagtatawanan tayo ngayon ng buong mundo? Ito mga kababayan ang video. Pakinggan po natin to, Clip lang po ito, maikli lang pero satisfying. I also thank, of course, the United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. I also thank, of course, the United Arab. Ulitin po natin mga kababayan. Nako, sabi po dito, tongue twister. Nagkanda, utal-utal na si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Nako, nakakahiya nga naman sa buong mundo kung ganito po ang presidente natin, Actually, hindi pa ito matanda, Hindi pa masyadong matanda si President. Mas matanda pa si former President Duterte kaysa po dito, di ba? Pero tingnan mo naman, wala sa hulog ang pagsasalita. Bakit kaya? Also thank, of course, the United Arab Emirates for being a Naubo pa. Minsan kasi pag nahihirapan na tayong magsalita sa maraming tao, yung tawag diyan, public speaking,
you have to do something just to hide, no? Your mistakes, no? But along the way, no? Habang tinatahuban mo yung mistakes mo, the more the more you commit more mistakes, no, mga kababayan. Gaya po ng ginawa dito ni President Bongbong Marcos Jr. Nautal siya, naubo pa. Kasi pinagtatakpan niya yung kanyang pagkaubo. Ay, nako po. Oh, last na po ito. Pakinggan po natin ulit. Let's all welcome President Bongbong Marcos Jr. Also thank, of course, the United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. Pag-usapan po natin itong pag-usapan po natin itong unang issue. Ano ho ba itong issue na ito? Ito yung si Marcos daw at saka si VP Sara Duterte ay posibleng makasampa ng impeachment. Oo. Pero, ngunit dapat subalit, si Franz Castro, ang tagapagligtas, ang aso ni Marcos, ay merong ibang pananaw. Kaya yung pananaw Masya lang ang naniniwala, pananaw ng isang, alam naman natin, isang attack dog ng ating presidente. O, pakinggan nga natin ito. Pasok. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news. Isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito si Castro, Yusek Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banat Bay. Hindi ko siya palulusutin dito. Kasi sinasabi niya wala daw Grace Piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro, kasinungalingan po yan. Ipatutunayan ko sa inyo. Paano magiging Grace Piatos? Mary Grace Piatos, mga kababayan, ang nakalagay po doon, 4.5 billion, di ba? Confidential fund, no? Kahit anong sabihin mong Piatos-Piatos na yan, mga kababayan, parehas lang po ang ginagamitan yan. Di ba? Confidential fund. Kung confidential fund ang turing mo dito sa pondo, na inaakusan nyo kay Vice President Sara Duterte, yun din, confidential fund din po yun, na 4.5 billion. Billion po ang pinag-uusapan, mga kababayan, Ito na, pag-usapan po natin ito. Kaya nga, kung papansinin ninyo, alam mo, napaka-importanting maunawa natin ito. Tido niya. Na isang kasinungalingan. Tuloy natin. Narito ang aking report. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. May 2025. Diba? Yan ang tonong kinakanta ni BBM. Lahat daw ng kakampi niya ay hindi nag-file ng impeachment complaint. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya sa Kamara ay hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Isa pong kasinungalingan. Bakit, kanyo? Totoo naman ba Baya? Hindi naman sila nag-file. Oo nga. Pero actually, yan ang tinatawag na half-truth. Totoo na hindi nga nag-file yung mga kakampi niya. Ibig sabihin yung mga kapartido niya sa federal. But, lahat sila pumirma. Kasi, ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-file kayo lahat Kaya katarantaduhan itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Katarantaduhan ito. Hindi mo kailangan lahat kayo mag-file. Pero, lahat kayo may responsibilidad pumirma o hindi pumirma. Ano bang ginawa ng kakampi mo, Marcos? Ano ba ginawa ng mga
Mga balalay mo dyan. Yung mga alalay mo, mga utu-utu mong kakampi dyan, ano ba ginawa? Pumirma o hindi? Gusto niyo patatayan ko? Yung number 1 kakampi niya. Walaan niyo kung sino yung number 1 niyang kakampi. Nakasama rin sa federal. Wala iba kung hindi anak niya. Yung kanyang anak, hindi nga nag-file. Tama naman siya doon. Pero number 1 pumirma. Alam mo, napaka-importanting maunawaan natin ito. Doon sa pirmahan. Kasi lahat yan, tandaan ninyo, politiko yung mga yan yung mga congressman natin. So tinatansya nila. Tinatansya nila kung pipirma ba sila o hindi. Whether it will help their career, their political career. Kung matutulungan ba o hindi pag sa pagpirma nilang yan. Lalakas ba sila sa taong bayan o hindi. So lahat po yung mga yan, sa totoo lang, nananansya. Dali, pipirma ba ako dyan o hindi? Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung papel na pinirmahan, nag-number 1 na pumirma yung kanyang anak. That implies something. Imply o implies? Bahala na kayo magpaliwanag kung ano maintindihan nyo. Ini-imply lang po niyan mga kababayan na suportado ng tatay niya. Ibig sabihin, nakita mo na pangalan ni Sandro number 1 na pumirma sa impeachment. Nag-approve doon. Abay, matik na yun. Sumunod ka na. Diba? Sumunod ka na. Kasi, ibig lang sabihin nito, yung anak pumirma, kagustuhan nito ng presidente. Gusto mo mawala ng alakabol? Alak na, may alakabol. Hindi, alakabol yung mga yan Alam niyo yung alakabol? Inuman muna ng milyon-milyon. Naalala niyo yung isang congressman na nagngangalan sa mga laylayan, tagapagtanggol ng laylayan, yung pala tagapagtanggol ng mga, ng mga manginginom dyan sa ibang bansa. Di ba? So, ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin, yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kagustuhan yan. You know ay sign. Sign po na, gusto ng tatay ito, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Ganong katindi ang pagpirma niya ng unang-una sa listahan. So, itong sinasabi niya na hindi naman nag-file yung mga kakampi ko. It means ayoko impeachment. Yan ay kayo ka na sabihin yung bullshit. Baka sabihin naman nila napakabastos na. Bullcrap. Yan po ay kasinungalingan. Kaya dito pa lang, kitang-kita mo na napakasinungaling tong taong to. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos, may nagbabansyang impeachment complaint. Dako? Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The President allowed and signed the 3 budgets which contained anomalous projects. Kung pinabayaan, that's gross, inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. Inalok daw siya ng pro-Duterte group. Hindi ako naniniwala dito. Ito, mga sinungaling itong taong to. Sa tingin ko, ganun to kasi dilawan to So mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa. Di ba? Gagita mo yung mga style na mga ganyan tapos tignan mo pagka nag-prosper yung impeachment ni Marcos, tingnan mo. Isa sa mga pipirma, ganyan yan Yan ang mga traditional politician
sa ating bansa. Yung mga ganyang klaseng dilawan ng karakas. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang. Grabe, no? So, diyan yung mga style na ganyan ang nakakabuisit. Parang, ay, hindi naman ako pro-Duterte. So, I won't join that kind of call. Dilaw ako eh. Liberal party ko eh. Parang, sandali. This is not about politics. Uy, hindi ito politika. The right question should be, karapat dapat bang ma-impeach? Yung tiwala ba ng taong bayan, nandyan pa ba? Aba, yung negative 3, yan o, nagsasabi na ayaw na ng mga Pilipino dito kay Bongbong. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? So, tama mga karibyo natin. So, mapupolitika na naman po ito. Na impeachment ni sa bagay, politika talaga ito eh. No? And this is numbers game. Kaya nga magbubutuhan sila dahil politika po ito. Pero kung justice po ang ating hahanapin, no? Talagang itong trust rating po ng Pangulo deserve ng justice. At ang justice lang, sabi nga ni sino to? Isang political analyst na sabi niya ang dapat lang ay si General Orlando De Leon, no? Sabi niya ang dapat gawin po ni President Bongbong Marcos Jr. ay magsakripisyo, no? Magsakripisyo po. At ang sakripisyong 'yon ay ang bumaba po siya ng kusa kung ayaw niyang ma-impeach, mga kababayan. Diba? Nahihirapan na po, umiiyak na po ang ating inang bayan, di ba? Umiiyak na po ang ating inang bayan sa sobrang grabe na, di ba? Ang kalagayan ng Pilipinas, lubog na po tayo sa utang, lubog pa sa baha, lubog pa sa korupsyon, mga kababayan. So anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment ko na lang. Ayan. At don't forget to like the video. Maraming salamat po.